Narito ako ngayon sa opisina ng ating hepe na si Sir Armando Tolentino Jr. upang ating kapanainin tungkol sa mga nahuling mga nag-illegal logging po. Sir, maaari po bang malaman kung saan parte ng Claveria po nahuli yung mga nag-illegal logging, sir? Magandang hapon sa lahat po ng nanonood po sa balita po na kay Ma'am Maylene. Actually po, noong Tuesday po, nagkaroon po tayo ng anti-illegal logging operation kasama po ang Western Cagayan po ng Maritime Police Station sa pangunguna po ng inyong lingkod at Claveria Police Station. And yung si classmate ko, si Captain Joseph Pica, nagkaroon tayo ng anti-illegal logging operation sa balubundukin po ng Barangay Cadcader West. Ito po ay malapit po sa daan, yung una pong cutting site, at yung pangalawa po ay aakyatin ka po siguro mga 3 hanggang 1 oras na paglalakad. So, na-discover po natin yung tinatawag nating cutting site na kung saan illegal po nilang pinutol ang mga kahoy na wala pong kaukulang dokumento. Anong mga klaseng kahoy po yung naputol po nila, sir? Ito po yung tinatawag po nating santol na kahoy, santol tree, yung tinatawag nating cotton fruit tree, at saka yung tanggile. Ito po ay common hardwood na pinagbabawal po na putulin kung wala pong kaukulang dokumento galing po sa ating DNR. Mga ilang kahoy po ang kanilang naputol, sir? Ito po ay umaabot po sa 2 pong cutting site. Yung una po na natagpuan natin, ito po ay meron pong 180 to 200 board feet kung susukatin po nila. Yun po naman ay sinukat po ng mga representative from the Sendro ng Sanchez Mira, at ito po ay nagkakahalaga ng mahigit na 8,000. Sa pangalawang cutting site naman po, naputol po yung mga tanggili na mga kahoy, at yun po ay meron pong sukat po na mga 250 to 300 board feet. Ito po ay nagkakahalaga ng 16,000. Na yun po, yun yung mga halaga na naputol po na kahoy. Yung mga kahoy po yun, hindi pa po nailalabas sa bundok, sir? Tama po si Ma'am Maylene. After po ng operation natin, kung mapapansin po ninyo, malalaki po yung mga logs, yung mga kahoy. So, turn over na natin sa Sendro, bagamat ang sabi po nila, hihingi po sila ng tulong po sa kapulisan at sa mga miyembro po ng mga barangay tanods po sa lugar para po maibaba po yung mga logging na pinutol po doon. Yung mga nagputol po, nasa custody po ba ninyo, sir? Actually, during our operation, napag-alaman po natin na sinagawa po yun last. Yung pagputol po ng kahoy na illegal ay isinigawa ng isang suspect or yung pagmamayari, at inamin po niya na sa kanya po yung kahoy at siya po mismo ang nagputol sa pamamagitan ng chainsaw na kanyang ni-repair, sapagkat yung suspect po natin ay matagal na pong nag-chainsaw or nagpuputol ng kahoy, at ito po ay meron po siyang kakayahan na i-repair po ang mga chainsaw. Dahil doon, may nagpa-repair po sa kanya ng chainsaw at tinesting po niya doon sa 2 kahoy na 2 lugar na kung saan natagpuan natin. Nakakulong po ba yung... Since nangyari po yun last August 20, magkakaroon na lang po ng regular filing against po dun sa suspect natin na kasamang Maylene. Narito ang mga ebidensyang nakalap ng Mabuhay Radio Japan mula sa PNP ng Claveria, ang nahuling nag-illegal sa Barangay Cadcader West, Claveria, Cagayan. Ayon po kay Hepe,
Armando Tolentino Jr. ay wala po umanong dokumento sa pagpuputol ng kahoy ang nasabing nag-illegal logging. Po sa inyong pagpupursigi sa pagbibigay ng importansya para sa mga illegal na gawain dito sa ating bayan ay nabibigyan niyo po ng karapatang inspection at napapataw ang mga may kasalanan, sir. Yun nga po, dahil po yun sa pinaigting po natin na kampanya laban sa mga kriminalidad, ito po ay bunga po lahat ng aming proyekto. Yun po yung tinatawag nating Project SAFE na kung saan ito po ay tinatawag nating swift assistance for everyone. Ito sir, may tumawag po sa inyo. Yes, lahat po yun. Lahat po ng ating breakthrough accomplishment ay yun po ay informasyon na nanggaling po sa ating Project SAFE. Ayan ang pinakamagandang na nagagawa ngayon ng 911 na sinasabi ni Sir dahil kahit saan sulok pa na ngayon, kung may mga nakikita kang illegal, insidente, aksidente o anuman na nangyayaring hindi maganda, pwede na natin idirekta sa ating kaukulang pulisya. Ano, sir? Yes po. Tama po yun. Kaya po, nagpapasalamat po ako sa suporta po na pinapakita po ng taong bayan sapagkat mula po nung inulunsad natin ang Project SAFE na kung saan nandoon po yung E911 at yung hotline po ng police station at ganoon din po yung personal na number ko, nagkakaroon na ng kusang pagbibigay po ng information against sa mga illegal na activity. So at yun po naman ay binibigyan namin kaagad ng responde at nagkakaroon tayo ng breakthrough accomplishment. Maraming salamat po sir sa inyong pagpapa-interview sa Mabuhay Radio Japan Worldwide. Maraming salamat din po sa patuloy na suporta, Ma'am Maylene at ang mga taga Radio Japan. Yan ang Mabuhay Radio Japan Worldwide News na walang takot, walang pinapaboran. Ako po si Maylene Taruk Agkawili, Sembatyo number 5. Magkaisa tayo, Pilipino!